mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm Fabcon, bangong kumaka-bloom, tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumaka-bloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, Oh. putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malpit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Ang galing-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan, pag smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic na barakuta. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Ito nga pala si Kuya Jobert at ako isang komedyanteng Pilipino. Ako ngayon ay nandito na sa Calgary, Alberta, syempre sa Canada, and this is my MX3 story. Let's go! Medyo nagkakaedad na ako. Gusto ko rin syempre puro organic. Nagja-jogging ako, nagba-basketball ako. Saka syempre, alagaan mo yung binigay sa'yo ng Diyos na katawan. Yun, MX3. MX3, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH.
Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Better news. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NBS, trending and viral show nakahandang sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Yan ang kabuhanan din palatuntuan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming salamat. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod. Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras Bishop Buddy Ballesteros, alas 4:12. Uy! Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! RH Break Time. Raindrops are falling on my head, and just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head, and they keep falling. Isang maulang hapon Pilipinas. Ako po si Deo Macalma. At sa pangalan po ni Miss Thea Petro Cruz, ito naman si Wina Pearl Hesoro. At narito ang headlines ng ating mga balita ngayong araw ng Lunes at 17 ng buwan ng Agosto. Malaking bahagi ng Metro Manila binaha dahil sa malakas na pag-ulan ng Marikina River
sumampa na sa second alarm. Malacanang naman ipinag-utos ang alternative setup sa opisina ng gobyerno at klase dahil sa habagat. Bilang ng mga namatay dahil sa masungit na panahon, umabot na sa 27 ayon sa Philippine National Police. Dating SDO naman ang OVP na si Gina Acosta, naging hostile witness ng prosecution sa Day 16 ng impeachment trial. Pag-disburse naman sa 125 million pesos na confidential funds ng Office of the Vice President kay Colonel Chica, gali umano sa instruction ni VP Sara Duterte Carpio. At diesel naman tataas ng halos sa 4 pesos per liter, 2 pesos and 50 centavos naman sa gasolina at 5 piso sa kada litro ng kerosene. Kaya full tank nyo na mga kuyang. Vice President Sara Duterte nagreklamo ng perjury laban sa dati umano niyang bagman na si Ramil Madriaga. 5 persons of interest sa pananambang sa convoy ng Chief Minister ng BARM iniimbestigahan na. Aba, sino sila? Dating mayor, incumbent vice mayor ng Magalang Pampanga, inireklamo ng ombudsman dahil sa ghost na pabahay. Daming ghost ngayong ghost month. At narito ang detalye ng ating mga balita. Maraming lugar ang nalubog sa baha dito sa Metro Manila dahil sa bigla ang buhos ng malakas na ulan na dala ng habagat ngayong araw ng Lunes. Mabilis ding tumaas ang level ng tubig sa Marikina River sa 16 meters. Kaya itinas ito sa ikalawang alarma kanina 1:31 ng hapon. Abot tuod na baha naman ang tumambad sa mga motorista at commuters sa ilang bahagi ng Maynila, Quezon City, Pasay City, Makati at Mandaluyong. Naging usad pagong din ang trapiko sa ilang bahagi ng Makati dahil sa mga pagbaha. At dahil sa pagbaha, maski ang mga motorista na nasa Skyway ay inabot din na mahigit 2 oras sa traffic. At marami rin sa kanila ang hindi na pumasok sa kanilang mga trabaho. Kaugnay niyan, itinaas na sa ikalawang alarma ang Marikina River kaninang hapon na hudyat ng preemptive evacuation. Sa pinakahuling datos ng Marikina PIO kaninang 2:52 PM, nasa 16.8 meters na ang level ng tubig sa naturang ilog. Paliwanag ni Mayor Maan Teodoro, mabilis na umangat ang Marikina River dahil sa torrential rains at unexpected na volume ng buhos nito mula sa Rizal. Ayon sa alkalde, mas malakas ang volume ng ulan ngayong araw ng Lunes kumpara sa unang bugso ng habagat noong nakaraang linggo. Dahil dito ay maagang nag-anunsyo ng walang pasok ang Marikina sa lahat ng antas ng eskwela bukas August 18. Pinag-iingat naman ng Quezon City Health Department ang mga residente sa lungsod dahil sa banta naman ng leptospirosis. Lalo't patuloy pa rin ang buhos na ulan na nagdudulot ng mga pagbaha. Kaso nito ng pagkakatalan ng mahigit na 160 cases ng leptospirosis mula January 1 hanggang noong Huwebes, August 13. Batay sa record ng Quezon City Epidemiology and Surveillance Division, umabot na sa 20 katao ang namatay dahil sa leptospirosis. Kaya pa ng otoridad magtungo agad sa mga health centers o ospital kung makaramdam ng sintomas ng leptospirosis, lalo sa mga lumulusong sa baha na may mga sugat. Kabilang sa sintomas ng leptospirosis ay ang paninilaw ng balat, pagkakaroon ng lagnat, pamumulan ng mga mata, at panginginig o chills.
Samantala, pumalo na sa mahigit 5 milyong katao ang naapektuhan ng pinagsamang epekto ng nagdaang Bagyong Luis, Bagyong Maymay at ng Habagat. Ayon sa Office of Civil Defense, kabuang 5,084,667 individual o katumbas ng 1,450,747 na pamilya ang apektado ng nagpapatuloy ng masamang panahon. Kabilang dito ang mga sumusunod na lugar: ang Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Bicol Region, Western Visayas, Zamboanga Peninsula, Cordillera Administrative Region, Metro Manila at Mimaropa. Batay sa datos ng OCD, sa 24,893 katao ang nananatili sa 522 evacuation centers, habang 23 naman ang nasawi, 17 ang injured at isa ang nawawala. At malungkot na balita, umabot na sa 27 ang bilang naman ng mga namatay dahil sa epekto ng southwest monsoon o habagat. Ayon kay PNP spokesperson Colonel Allen Ray Co, 26 sa mga namatay ay mga sibilyan, habang ang isa naman ay pulis, tauhan ng Philippine National Police. Batay sa pinakauling datos, meron pang 2 nawawala, habang 18 ang mga naitalang sugatan. Sinabi naman ng Office of Civil Defense na may higit na 5 milyon na ang naapektuhan ng pinagsama-sama epekto ng mga Bagyong Luis, Maymay at Habagat. Kaugnay niyan, ipinag-utos ng Malacanang ang pagpapatupad ng alternative work arrangements sa mga tanggapan ng gobyerno at alternative learning modes sa mga paaralan sa Metro Manila at iba pang probinsya simula alas 12 kaninang tanghali dahil sa masamang panahon na dulot ng habagat. Sa Memorandum Circular Number 127, kasama sa direktiba ang Metro Manila, Zambales, Bulacan, Pampanga, Tarlac, Nueva Ecija, Cavite, Batangas, Rizal, Laguna, Quezon at Occidental Mindoro, batay sa rekomendasyon ng NDRRMC. Ipinaubaya naman sa mga lokal na pamahalaan ng ibang rehiyon ang pagpapatupad ng localized suspension, habang diskresyon naman ng kanilang management sa pribadong sektor ang kanilang work arrangements. Oras sa ganap na alas 4:21. Idineklara naman ng impeachment court bilang hostile witness si Gina Acosta, dating Special Disbursing Officer ng Office of the Vice President sa pagpapatuloy ng impeachment trial. Ginawa ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Francis Escudero ang ruling matapos aminin ni Acosta na mawawala ang kanyang trabaho sa OVP kapag na-impeach o natanggal sungkulin ang Vice Presidente. Dahil siya ay kotermino sa termino ng Vice Presidente ang kanyang appointment. Dahil dito ay pinayagan na si Private Prosecutor Attorney Amando Virgil Ligutan, Mr. Lipstick, yan, na gumamit ng mga leading questions sa kanyang pagtatanong sa testigo. Narito si Presiding Officer Chis Escudero. Saan po kayo nagtatrabaho ngayon sa Office of the Vice President? Tama po? Yes, Your Honor. Sino po ang boss nyo sa Office of the Vice President? Si Vice President Sara Duterte. Permanente po ba kayo doon o coterminous? Coterminous po, Your Honor. So pag wala na si VP Sara doon sa OVP, wala na rin po kayo? Yes, Your Honor. So pag na-impeach si VP Sara o matanggal siya, wala na rin po kayong trabaho doon? Wala na po akong trabaho sa OVP. Sa OVP, siyempre. So maalis kayo sa OVP? Tama po? Yes, Your Honor. In addition to the ground raised by Attorney Ligutan that witness has taken a position by virtue of her counter affidavit filed before the Office of the Ombudsman, the court hereby declares the witness to be a hostile witness under and in accordance with Rule 132, Section 13. However, for the information of the senator judges and the public and councils as well, this only gives Attorney Ligutan the right to ask leading questions, still not allowed to ask misleading questions. As I know, Attorney Ligutan is well aware of the distinction. Samantala, uminit. Na-high blood naman si Senator Judge Erwin Tulfo
At sinita ang testigong si Acosta dahil sa paggamit ng salitang Bisaya at inobligang magsalita ng Tagalog o kaya English. Sabi ni Tulfo, hindi niya maintindihan kung bakit hirap na hirap si Acosta na magtagalog. Sa impeachment court, gayong sa pagdinig ng House Committee on Good Governance, ay matatas naman ang kanyang pagtatagalog. Kaugnay niyan lakay, question nga ni Senator Judge Erwin Tulfo ang paggamit ng Bisaya ni dating OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta sa pagsagot bilang hostile witness sa Day 16 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa kanyang manifestation, sinabi ni Tulfo na may kopya siya ng transcript ng House Committee hearings noong taong 2024 kung saan nakapagsalita naman umano ng Filipino si Acosta. Giit ni Tulfo, dapat magsalita ng Tagalog si Acosta upang mas mapabilis ang paglilitis. Dahil dito inatasan ni Presiding Officer Cheese Escudero ang House Private Prosecutor na pumili lamang ng isang wika sa pagtatanong sa testigo. Narito ang bahagi ng manifestation ni Senator Erwin Tulfo. Please, Mr. President, compel this witness to talk in Tagalog. Kahit po yung mga Bisaya po nakaintindi ng Tagalog, nakakasalita ng Tagalog, ano tayo sa ibang bansa? Ano tayo, mga Hapon, mga Chinese? I know, Miss Witness, you can understand Tagalog, you can speak Tagalog dahil nandito po ito. Ilang pahina po ito. Tagalog po yung sagot po ninyo. English po, sumasagot kayo. Tinatanong kayo ng English, sumasagot po kayo. Bakit ngayon parang hirap na hirap? Kailangan i-translate sa Tagalog, sa Bisaya, sagot, Tagalog, Bisaya, Tagalog, Bisaya. Abutin mo tayo ng isang taon dito, Mr. President. Ano ka naman dong? Pastilang mangyud. Samantala, nagtunugan naman ang mga cellphone sa gitna ng impeachment trial sa impeachment trial kaninang umaga. Napatigil pa sa pagtatanong si prosecutor attorney Amando Lipstick Ligutan with lips kay sa witness na si Gina Acosta nang mag-text ang National Disaster Risk Reduction and Management Council dahil nga sa abiso sa malakas na pag-ulan at mga pagbaha. Ganito ang nangyari sa Senado sa impeachment trial. It means wala po akong personal knowledge. Wala po akong alam. Ma'am. We're fine here, okay? Let's continue, Honor. You may continue, counsel, but the public is reminded to kindly put their phones in silent mode. Okay, now. Kahit nakasilent mo dyan, tumutulog pa rin, di ba? Kahit nakasilent, Senator tumutulog Cheese, siya. oo. At lakay, ito na nga abiso sa ating mga motorista. Bad news po dahil muling tataas ang presyo ng mga produktong petrolyo. Bukas po yan, araw ng Martes, August 18. Ayon po sa Department of Energy o DOE, tataas ng 2 pesos and 49 centavos sa kada litro ng gasolina at 3 pesos and 84 centavos naman sa kada litro ng diesel. Pinakamalaki naman ang itataas ng kerosene na aabot sa 5 pesos and 1 centavo kada litro. Ang pagtaas po ng presyo ay dahil pa rin sa patuloy na pangamba sa supply ng langis sa gitna ng nagpapatuloy na tensyon sa gitnang silangan. Kaya makuyang mga ateng, mga motorista, mga drivers, full tank na nyo. Babalikan natin ang ilang pang detalye ng ating mga balita. Vice President Sara Duterte Carpio, kahit umuulan, kahit bumabaha, ang Vice Presidente ay nagtungo sa Taguig City Prosecutor's Office at nagsampa ng reklamong perjury laban sa sinasabing bagman niya na si Ramil Madriaga. Samantala, 5 katao iniimbestigahan ngayon dahil sa pananambang sa convoy ng Chief Minister ng BARM na si Minister Abdul Makakua at dating mayor at kasalukuyang vice mayor naman ng Magalang, Pampanga
Inireklamo naman sa ombudsman dahil sa ghost na pabahay. Daming ghost ngayong ghost month. Ano ba yan? Ang detalye po na mabalitang yan sa ating pagbabalik dito sa ating palatuntunang Break Time. RH Break Time. Oras, Hermana Rosie Sarangaya, Dr. Isa Suntay, Kuyang Larry Francisco, aloha. Oras ganap na alas 4:29. Ang oras na yan ay hatid sa inyo. Amoy nakaka-joyful! Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule, tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calafabcon, amoy nakaka-joyful! Kaya natin pauwi sa kanilang mga tahanan. Ayan yung mga stranded. Ayos ba tayo dyan? Standby sa ating mga reports. Ano ang latest sa Malacanang, Miss Leta Narciso? Standby, Raymond at Paas, manang Milky Regunan. At iba pa nating mga reporters kaugnay sa sitwasyon dito sa Metro Manila na binabayo pa rin ng malakas na ulan. At yung iba ay binaha. RH Break Time. Bago ang mga yan mahabigan, meron lang tayong ipapasok na mahalagang napaka-importante, exclusive na panayam. Take it away. Magandang hapon sa inyo. Oras na para sa Bantay Atay. Hatid sa inyo ng Liver Prime. Alam niyo ba na ang atay o liver ay nagtatrabaho 24/7 para suportahan ang ating katawan? Dahil sa stress, puyat at ating lifestyle, mahalagang mas maging maingat sa pag-aalaga nito. Kaya ngayong araw, pag-usapan natin kung bakit mahalaga ang atay sa pangkalahatang kalusugan at mabuting pangangatawan. Makasama natin ngayong hapon si Doc Jenny Agkawili Conde upang bigyan tayo ng dagdag kaalaman para sa pag-aalaga ng ating atay. Hi Doc Jenny, magandang hapon po. Hi Miss Thea and Lakay Deo at sa lahat ng nakikinig at nanonood dito sa Bantay Atay. Ay Doc Jenny, ayan diretsahan na tayo. Sino-sino po ang mas mataas ang risk na magkaroon ng fatty liver disease? At ano-ano po ang mapang-araw-araw na gawain o habits na maaaring magdulot o magpalala nito? Opo, so ang mga karaniwang risk na sa pasyenteng may fatty liver, no, ang may pinakamataas ay mga pasyenteng may type 2 diabetes or yung may mga matataas ang blood sugar, no. So pangalawa, yung may mga tinatawag nating insulin resistance or kahit pre-diabetic. Ibig sabihin, hindi pa sila nadadiagnose na may diabetes pero consistent na may pagtaas na ng kanilang blood sugar. Isa ring mataas ang risk for developing fatty liver ay yung may mga mabibigat ang timbang or being overweight or obese, no? Yung pagkakaroon ng sobrang taba sa tiyan, no? Dahil hindi na po proseso ng maigi, no? So it can be also deposited as fatty liver. Isa ring pwedeng risk ng pagkakaroon ng fatty liver ay yung pagkakaroon ng yung mataas na cholesterol, no? Yung may mataas na, lalo na yung may triglycerides, yung dahil sa sobrang kain. At
isa rin yung pagkakaroon ng labis na pag-inom ng alak. Pwede rin pong importanteng risk na mag-develop ng fatty liver disease. Dok, alin po sa mga habits na ito ang may pinakamalaking epekto sa paglala ng fatty liver? So ang may pinakamalalang epekto sa pag-develop ng fatty liver ay yung pagkakaroon ng mataas na sugar or at yung pagkakaroon ng diabetes, no? So we really advise yung sa mga habits na iwasan ng sobrang kain, no? Mag-maintain ng healthy diet, kumain ng gulay, ng prutas, iwasan ng labis na pagkain, no? Maganda rin na yung sa habits din yung kakulangan ng ehersisyo, no? Na pwede ring magpalala ng fatty liver. So we really advise our patients na mag-maintain na dapat araw-araw ay magandang mag-ehersisyo kahit 30 minutes lang, no? Na brisk walking, it can help sa fatty liver. Isa rin na pwedeng mag-cause ng yung mga sa habits yung labis na pag-inom ng alak. So we really advise na tumigil, walang gamot doon kundi tumigil sa pag-inom ng alak. Yun yung sinasabi ko sa mga pasyente ko, no? Yung mga manginginom, no? Nag-develop na ng tinatawag nating cirrhosis or pagkasira ng atay. Na kung ano yung inabuso natin ng kabataan, pwede nating pagbayaran ngayong matanda na tayo. Napakarami nating natutunan ngayon kay Doc Jenny tungkol po sa wastong pag-aalaga ng ating atay. Kaya tandaan po, ang liver care ay bahagi ng isang healthy lifestyle kasabay ng tamang pagkain, sapat na pahinga, at regular na paggabay ng doktor. Kaya naman, kung may diabetes, high cholesterol, overweight o unhealthy ang lifestyle, panahon na para magbantay atay. Ask your doctor about Liver Prime. Ito ay may silibing phosphatidylcholine powered by Phytosome technology na may hanggang 4 times better absorption para mas epektibong makatulong sa pagprotekta ng atay. Meron din itong multivitamins at zinc para sa dagdag na suporta sa liver health. Bisitahin lamang po ang Liver Prime Facebook page for liver health tips, early risk assessment at tamang gabay sa pagprotekta ng inyong atay. Sabay tayo magbantay atay. Get Liver Prime 120 mg at SRP 42 pesos and 40 centavos or Liver Prime HD 240 mg at SRP 70 pesos and 50 centavos at leading drugstores nationwide. Ask your pharmacist today. At yan po mahabi nating exclusive na panayam. Ayan, ba't ka nangingiti, Miss Wina? Wala lang, boss. Ayan, kay Dr. Jenilyn Agkawili Conde. Kaugnay po sa pangalaga po sa ating atay. Ayan, mga fatty livers ninyo, mga kuya, mga ateng. Siyempre, sa pamagitan po ng Liver Prime, alagaan natin ang ating mga atay. Standby, Let Narciso mula sa Malacanang. Standby, Raymond at Paas. Ano ang latest na impeachment court? Standby man ang Mili Kirigunan at Henry Uri. Oras, Miss Wina. 4:37 ng hapon. RH number. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumikmancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fab Con. Bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng Charm. Kaya gamit ko Charm Fab Con with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Charm Fab Con. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With
Max Protect formula. Helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Unang hapon. Sandali lamang, Ednya Laparosa. Naku, wag namang aapa ang Marikina River. Naku, Diyos ko po. Ha? Alamin mo natin ang latest mula sa Malacanang. Totoo ba ito? Ang Vice President Sara Duterte Carpio ay gusto magipag-meeting kay Pangulong Bongbong Marcos. Alamin natin ang detalye mula kay Aris number 14, Let Narciso. Please come in, Miss Let. Totoo ba yan? Lakay, Wina, hindi itinanggi pero hindi rin kinumpirma ng Malacanang ang napaulat na humiling umano ng pribadong pakikipagpulong si Vice President Sara Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, wala siyang impormasyon tungkol dito. Pero iginit nito na nananatili namang bukas ang Pangulo sa pakikipag-usap sa lahat, kasunduman niya sa politika o hindi. Ito ang tugon ni Castro nang matanong
kung pagbibigyan ba ni Pangulong Marcos at sakaling humiling nga ng private meeting ang Vice Presidente. Pakinggan natin si Jose Castro. Wala po tayo makukumpirma patungkol po dyan dahil wala naman din pong ibinababa sa atin na anumang impormasyon kung meron ngang ganyang kaganapan. So sa ngayon ay wala tayong makukumpirma. Pero ang sabi ng Pangulo, sa una pa lang niyang podcast, kahit sino, sa lahat na maaaring hindi sumasang-ayon sa kanya, siya ay bukas upang makipag-usap para magkaroon ng magandang pagkakaintindihan. Hindi partikular para kay Vice Presidente. Si Palace Press Officer Claire Castro. Ito si Letter dito para sa Diz. Yes, Akay? So, willing ang Pangulong Marcos kung sakaling naisin ng Vice Presidente na makipag-usap sa kanya? Bukas naman daw sa lahat, Lakay, hindi lang kay Vice Presidente. Ganon. Oo. Kailan yan? This year o 2028? Kaya alam, wala nga linaw, Lakay. Walang linaw. Saan ba nang galing kasi yung report na yun? Kaya ka namin tinatanong, saan ba galing yung report na yan? Ayun nga, kumalot lang kasi yan sa social media, Lakay, itong weekend, na ang binabanggit nga humiling daw ng private meeting para daw pag-usapan ang kanyang posibleng resignation, ganyan. Ayan, sige, abangan natin yan, ha? Di, patanong natin kay Henry Uri mamaya kung kung may ganon. Yes, kung ang Vice Presidente Sara ay gusto magipagpulong sa kanyang dating BFF, ayan, Pangulong Marcos. Okay nga, Rod. Kumusta ang panahon dyan, Miss Let, sa Manila, sa Malacanang? Maulan pa rin. Maulan pa rin. Ayan. Okay nga, Rod. Maraming salamat, Miss Let. Ingat kayo dyan sa Malacanang. Teka, ang presidente ba nakabalik na? Galing Negros? Negros Oriental. Wala na information, Lakay, pero natuloy siya. Yung mga aktibidad niya doon kanina ay natuloy lahat. Okay nga, Rod. Maraming salamat, Let. Balik sa inyo, Lakay, at uwi na. Sandali lamang, Raymond. Standby man ang Milky Rigunan. Alamin nga natin muna ang latest kay Edniel. Edniel, ayan, ready ka na ba? Ayan, kasi nangangamba po ang mga taga-Marikina. Baka daw po umabot sa alert level 3 ang Marikina River. Naku, wag naman, ha? Ayan, andyan na ba Don Carlos Pobre? Edniel Parosa, mabilis ba ang pagtaas ng tubig ng Marikina River, Edniel? Kaya mo sinasabi ng Marikina City Government, maging ng Metro Manila Development Authority, magkasindami yung ibinuhos na ulan ngayong Agosto 17, partikular kaninang tanghali, kumpara doon sa Bagyong Ondoy noong 2009. Parehas lamang daw Lakay yung isang oras na average. Kaya napakabilis sa pagtaas sa Marikina River ngayong araw na ito ng Lunes. Ayon kay IMD General Manager Nicolas Torre III, 76 millimeters na rainfall ang naitala sa Science Garden kaninang alas 12 ng tanghali hanggang alauna ng hapon. Pero noong Ondoy, humigit kumulang 455 millimeters ng ulan ang naitala sa loob ng 6 na oras, natumbas na average din na 76 millimeters din ng ulan. Magkapareho Lakay itong sa August 17 at noong araw ng Ondoy, taong 2009. Sadyang iniwan ni Torre na hindi sabihin nito na magkapantay yung kabuang ibinuhos na ulan, pero ipinapakita nito na grabe ang ibinuhos na ulan ngayong araw partikular doon sa stretch ng itaas na pag-asa itong orange at red rainfall warning effector hanging habagat ngayong araw na ito. Dito Lakay sa ating natatayuan ay mabilis nang umabot sa second alarm itong level ng tubig sa Marikina. Alam mo kaninang alas 11 ng umaga, normal level lang ito, pero pagpatak ng 1:32 p.m. in a span of more or less 2 hours, ay umabot ito sa 16 meters Lakay. At sa mga oras na ito, ay patuloy pa sa pagtaas sapagkat buwababa pa lamang din yung tubig mula roon sa mga lalawigan ng Rizal. Makikita mo Lakay dito sa ating kinatatayuan Lakay, pakita natin yung ating live footage. Yung aking likuran o yung aking kinatatayuan literally ay bahagi ng Bayani Access Road. Sa iba tayo ng Barangay Santo Niño Footbridge na ginagawang monitoring ng ating mga tauhan ng media at lokal na pamahalaan kapag tumataas itong Marikina River. Pero kapag itinan ko Lakay yung aking camera ngayon, makikita mo na yung pinaka-Bayani Access Road ay inabot na ng tubig ng Marikina. Ibig sabihin, mas mataas na yung antas ng tubig sa ilog kesa dito sa sementadong daanan. Kaya itong lugar natin na ito ay inabot na ng gaputik na kulay
ng tubig galing sa Marikina River. Sa mga oras na ito ay nasa 16.7 na 16.8 meters pa rin yung level ng tubig sa Marikina River, hudyat ng preemptive evacuation, partikular sa Barangay Tumana at Barangay Malamday. Oras na umabot ito sa 18 meters dito sa aking likuran, yun, yung Santo Niño marker na yan. Kapag umabot sa 18 meters yan lakay, tutunod ang ikatlong alarma o ikatlong sirena hudyat ng third alarm kung saan sapilitan na o mandatory na yung magiging evacuation sa barangay Nangka, Malamday, Santo Niño, Tumana at iba pang low-lying areas dito sa lungsod ng Marikina. Yan ang sitwasyon ngayong hapon dito sa City of Marikina. Ako si Edniel Parrosa, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel Parosa. Ingat kayo dyan. Naku, mga kababayan natin sa Marikina, ingat po kayo, ha? At mag-ready na. Ayan. Umabot na kaya ng SM Mall dyan sa Marikina Bridge, yung Marikina River. Standby sa mga updates. Standby Raymond at Paz. Sandali lamang Manang Milk Rigunan. Henry Uri mula sa Impeachment Court. Babalikan natin ang mga report na yan. Oras, Miss Wina. 4:49 ng hapon. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Nine, good morning, Lakay! Good morning, Sister Ann. At good morning. Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Sa Pilipinas, una sa Pilipino. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Better news. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NBS, Trending and Viral Show. Nakahandang sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Ayan sa... ang kabuhanan din pala tuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming salamat. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ang Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming.
Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Sa pagbabalik tanaw sa 87 taong legasiya ng DZRH, napagtagumpayan na ng kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas ang iba't ibang pagsubok, kabilang na ang bangungot noong panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig. Impormasyong naihatid ng himpilang KZRH ang siyang naging kaagapay ng mga Pilipino at nakasama hanggang sa nakamit ang kalayaan. At nang muling mapas sa kamay ng mga Pilipino ang kasarinlan, nagbukas din ang panibagong yugto para sa himpilan. Mula sa KZRH na kalaunay naging DZRH, ang mga balita at impormasyon ang nagsilbing gabay ng mga Pilipino. Naging hudyat ito ng panibagong simula at patuloy na paglago, kasabay ng pagsilang ng mga programang nag-iwan ng bakas sa kasaysayan at sa puso ng bawat Pilipino. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. then that is my end. Tumutok sa pinaka-importanteng paglilitis ng impeachment court ngayong taon. The impeachment trial of Vice President Sara Duterte. A DZRH Special Coverage. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Angel po si Angelo Palmones nag-iiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Good morning, Lakay! Good morning, Sister L. At good morning! Magandang mainit na umaga.
Hingi tayo ng paumanhin dahil kami rin po dito sa DCRH ay binabaha. Ayan. Nang ano lakay? Advertisement. Sandali lamang, Raymond, naman ang milikirig na tayo, promise, ha? Pero siyempre, isisingan ko, baka di tayo makasweldo rito, ha? Birthday ni Big Boss. Ayan. Happy birthday! Happy birthday, Mr. Chairman Fred J. Elizalde, mula sa kanya dating girlfriend, prima ballerina Lisa Makuha Elizalde. At happy birthday din kay Chief Claro Arellano. Ayan. Mula kay Tisoy at Mr. Cesar Lee, Attorney King Moises Pagaduan, Kuyang Jacinto Jess Aris Torres, mula Kuyang Jerry Valdepeñas at Jesse Fernandez from Willie Relador. At sabi ni Kuyang Lobby Gaboy, naku, traffic Kuyang sa Skyway hanggang sa ngayon. Southbound bago dumating ng toll gate dyan sa may Quezon Avenue. Talaga grabe, ha? Sabi rin ni Engineer Danny Robles ng Island Gas, ayan, matraffic din. Abay, ingat-ingat po tayo, ha? Ayan. Hatawin natin Miss Wina ang report ni Manang Milky Rigunan at Raymond at Paas. Si Raymond. Dating SDO ng OVP ginasa sa pagkakatiwala sa security officer sa confidential fund na tig 125 million pesos. Ang buong detalye sa report ni RH28 Raymond at Paas. Raymond? Mayor na paamin ang dating Special Disbursing Officer o SDO ng Office of the Vice President na si Ms. Gina Acosta na ibinigay niya ng buo kay Colonel Raymond Lachica ang 125 million pesos na confidential fund ng Office of the Vice President para sa uling bahagi ng 2022. Ito ay sa pagtatanong ni Attorney Amando Ligutan bilang bahagi ng ikalabing-anim na araw ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Acosta, galing mismo kay VP Sara Duterte ang utos na i-turn over kay Lachica ang pera. Kilala niya si Lachica bilang Chief ng Vice President Security Protection Group o VPSPG at Security Officer ng OVP. Siya umano ang eksperto sa pagpapatupad ng mga confidential activities. Ngunit iginit ni Attorney Ligutan na wala sa Joint Memorandum Circular 2015-01 maaring mag-disburse ng confidential fund ng isang security officer gaya ni Lachica. Nagpakita ng dalawang video si Ligutan sa hearing sa Kamara de Representantes pati ang transcript of stenographic notes o TSN ng hearing na inamin ni Acosta na ibinigay kay Lachica ang pera dahil sa kautusan ni VP Sara Duterte. Itong bahagi ng impeachment hearing kanina. Despite not being in the circular na pupwedeng si Lachica yung mag-disburse ng confidential funds, binigay mo pa rin sa kanya. Tama po ba? Dili na ko ihatag, Your Honor, kung wala siya gi-appoint nga security officer, Your Honor. That's her interpretation, Counsel. Yes. That's her interpretation and reason why she gave it to Colonel Lachica. Or is it because you cannot dare question the Vice President's instruction? Objection, Your Honor, argument. There is more than I willing would to answer that. sustain it because it was asked and answered already. She gave two reasons, Counsel. Number one, that Colonel Lachica is the one who knows how to implement it. Tama po. And number two, dahil inutos sa kanya ng Vice President bilang head of agency. Tama po, Ma'am Gina? Tama po, Your Yun Honor. po yung dalawang rason ba't niyo binigay kay Colonel Lachica. Yes, Your Honor. Okay. Ang bahagi ng hearing question ni Senator Erwin Tulfo ang paggamit sa salitang Bisaya ni Acosta. Sa record ng hearing ng Kamara de Representantes, malinaw na matatas magsalita ng Tagalog si Acosta, kaya tinawag niyang panloloko ang ginagawa nito sa impeachment trial. Ito si RH28, Raymond Advance para sa DCRH. Ba't naputol ka agad si Raymond? Maraming salamat, Raymond at Paas. Samantalang report mula kay Manang Milky Rigunan, confidential funds pwede nang tapusin, o Article 1 o confidential funds pwede nang tapusin ng prosecution matapos muling madiin si Acosta na si VP Sara ang nag-utos sa kanya para i-release ang 125 million confidential fund. Arrest number 12, Milky Rigunan, please come in. Manang Milky. Lakay at uwi na natamo ng House Prosecution Team. Layunin na maidiin Vice President Sara Duterte na siyang nag-utos na i-release ang 125 million pesos confidential funds ng OVP. Sa pagharap sa witness stand ng Senate Impeachment Court at sa pagtatanong ni Counsel for Prosecution Attorney Virgil Gutan, inamin ni Gina Acosta, dating Special Disbursing Officer ng OVP,
na inutusan siya ni VP Sara na ibigay ang 125 million pesos kay dating Colonel Raymond Lachica. Si Lachica ang dating security officer ni VP Sara at sa testimonya ni Acosta, ibinigay nito ang pera na nai-withdraw sa Land Bank Shaw Boulevard branch matapos tawagan ang Vice Presidente. Ayon kay House Prosecutor Terry, wala na aksyon sa ng potential funds dahil mismo ang nagdiin kay VP Sara isang hostile witness. Sabi ni Don, bilang isa sa miyembro ng prosecution, pwede nang tapusin ang Article 1 confidential funds at talakay na ang dalawang nalalabing articles of impeachment na kinabibilangan ng Article 2 o unexplained wealth at Article 3 o bribery. Narito ang pahayag ni House Prosecutor Terry Redon. There is a palpable gasp nung pong itinuro na po ni Ms. Gina Acosta ang pangalawang Pangulo na nagbigay ng instruction sa kanya para ibigay po yung 125 million kay Mr. Lachica. Ako, speaking as a lawyer, tingin ko doon pa lang tapos na yung usapan eh. We can basically wrap up today and proceed to the next article. Kasi doon pa lang ho, that is a clear instruction that at the highest level, sa pinakamataas po na opisina nito pong OVP, ang nagbigay po ng instruction, hindi si Ms. Acosta, hindi po Chief of Staff, kundi ang pangalawang Pangulo po mismo. Doon pa lang po, tapos na po yung usapan. Sa totoo lang. As finding House Legal Spokesperson sa naging testimonya ni Acosta gaya ng marap ito sa House Committee on Good Government and Public Accountability, wala ng question na inuutos ito ni VP Sara. Ay naman kay Manila Representative Benny Abante, nagagalit na daw lakay ang Diyos. Tanong ni Abante, nasaan ang Vice Presidente sa gitna ng matitinding sa bansa at sa mismong impeachment trial nito dito sa Senado. Ako si Milk Reguna nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kaya ba tayo inuulan ng todo tsaka binaba tsaka may lindol pa? Samantala report mula kay Giselle Ricafort, Misa Wina. Higit 1,000 na pasahero apektado ng diverted flights. Kanseladong biyahe sa PITX, nadagdagan pa. Ang buong detalye sa report ni RH15, Giselle Ricafort. Giselle? Wina, Lakay, mahigit 1,000 pasahero na yung apektado ng mga na-divert na flight ngayong masamang panahon. Ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines, nadagdagan pa sa 13 yung mga flight na naapektuhan ng patuloy na pag-ulan. Kabilang dito yung 8 na diverted, kagaya ng flight ACA-17 ng Air Canada mula Vancouver pa Manila, 5J015 ng Cebu Pacific mula Dubai, patungo dito sa Maynila at PAL 105 ng Philippine Airlines mula sa San Francisco patungo dito sa Maynila. Kasama rin yung APG 604 ng Philippine Airlines mula Bacolod patungo sa Maynila, EK336 ng Emirates mula Dubai patungo sa Maynila at HLF 9849 ng Central Airlines mula China patungo naman sa Clark sa Pampanga. Samantala na dagdagan pa yung mga kanseladong biyahe naman mula sa Parañaque Integrated Terminal Exchange dahil sa mga pagbaha ngayon. Ayon sa terminal, pansamantalang kanselado yung biyahe patungong Clark Airport, Pampanga kaninang alas 4:30 ng hapon at mamayang 6:30 p.m. Maaari namang maibalik yung biyahe oras na bumuti na yung panahon at humupa na yung baha sa mga dadaanang lugar. Ito si Giselle Ricafort sa DZRH sa Lakay. Sa lugar mo umuulan pa ba? Malakas na ba ulan? Dito Lakay sa area ng Ninoy Aquino International Airport, bahagyang humupa na Lakay yung malakas na buhos ng ulan at manaka-naka na lamang yung ulan na naranasan sa mga oras na ito Lakay. Okay, maraming salamat Giselle Ricafort. Balik sa iyo Lakay, Wina. Mula Parañaque dumakot sa Maynila, naku, mahigit 200 pamilya. Dahil sa malakas na ulan at pagbaha, ayan nagsipag-evacuate na sila. Update mula kay Aris number 9, Tina Nolasco, please come in. Tina. Lakay, umabot na sa kabuuang 238 pamilya o katumbas ng 693 individual ang kasalukuyang nanunuluyan sa iba't ibang evacuation center sa lungsod ng Maynila dahil nga yan sa pag-ulan na dulot ng habagat. Pinakamaraming naita ng evacuees mula sa District 3 kung saan 78 pamilya o katumbas ng 320 individual mula sa Barangay 327 Zone 33 Alvarez Street
ang kasalukuyang sumisilong sa Doña Teodora Alonso High School. 42 pamilya naman ang nasa Obrero Elementary School. Karamihan sa mga ito ay mula sa barangay 194, 195, 196 hanggang 197 o sa Estero de Matang Tubig. Samantala ay nakapagbahagi na rin ng hot meals na ang Manila Disaster Social Welfare sa mga evacuation center. Sinimulan naman ng pagiliris sa University of the East o UE Manila matapos magkaroon ng tagas ng tubig mula sa kisame ng mga silid sa ikasyam na palapag ng Luwalhati Building. Sa ulat ng UE doon, karamihan sa mga silid ay mga laboratoryong ginagamit ng mga mag-aaral mula sa College of Computer Studies and Systems. Na-stranded din ang mga mag-aaral ng UE Manila at gumamit na rin ng wheelchair ang mga security guard upang tulungang makalabas ng campus ang mga mag-aaral. Samantala, nag-alok naman ng libreng sakay ang lokal na pamahalaan sa mga stranded na pasahero mula Taft Avenue hanggang Rizal Avenue. Maging ang Hawkers Division sa Blumentritt ay nag-alok din ng libreng sakay bilang bahagi ng agarang pagtugon sa pangangailangan ng mga stranded na pasahero. Sa kasalukuyan, malakas na pag-ulan na naman ang nararanasan dito sa Maynila at mabigat ang daloy ng trapiko sa ilang bahagi ng lungsod dulot ng baha. Partikular na sa Espanya Boulevard at dito sa Abad Santos habang hindi naman madaanan ng light vehicles ang bahagi ng Arpapa LRT Station. Ito si Manila Girl RH9 Tina Nolasco para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Manila Girl Tina Nolasco. Samantala lakay sa iba pa nating balita, personal na nagtungo si Vice President Sara Duterte sa Taguig City Prosecutor's Office para maghain ng reklamong perjury laban sa umano'y bagman na si Ramil Madriaga ngayong Lunes, August 17. Kasama ng Vice Presidente ng ihain, pirmahan at manumpa ang kanyang personal na legal counsel na si Attorney Paulo Panelo. Matatandaan una nang naghain ng perjury si Duterte kay Madriaga noong March 4 ngayong taon. Samantala huling humarap sa publiko si Madriaga noong Abril nang ipatawag ng House Committee on Justice nang usisain sa umano'y pagdadeliver nito ng pera gamit ang confidential funds. Samantala, iniimbestiga na ang 5 persons of interest sa pananambang sa convoy ni BARM Chief Minister Abdul Makakua sa Dato Udin, Sinsu at Maguindanao del Norte noong araw ng Sabado. Sa ambush interview sa COMELEC ngayong araw, kinukonsidera ng komisyon na election-related violence ang nasabing pananambang. Tinitingnan din ng komisyon ang insidente na bantarin sa kabuuan ang pagganda sa eleksyon. Pero tiniyak ni COMELEC Chairman George Garcia na tuloy pa rin ang pagde-deploy ng mga kagamitan. Tauhan at itutuloy din ang pagsasanay sa mga guro at technical people sa pagdaraos ng eleksyon. Matatandang tinamaan ng bala isang Land Cruiser at Fortuner na kasama sa convoy ni Chief Minister Makakua, pero siya ay ligtas naman at ang kanyang makasamahan dahil ang kanyang mga sasakyan ay naka-bullet-proof. Samantala, naghain sa Office of the Ombudsman ng reklamong paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act ang mahigit 1,700 na mga residente ng Magalang, Pampanga laban sa dating mayor at incumbent vice mayor ng bayan. Ito ay dahil sa ghost housing projects kung saan na-scam umano ang mga bumili ng housing unit na 5 taon na ang nakakalipas pero wala pa rin naipapatayong bahay. Ayon kay Volunteer Against Crime and Corruption President Boy Evangelista, pinangakuan umano ng tahanan ang mga ordinaryong mamamayan at nagbayad sila pero hanggang ngayon kahit isang hollow block ng kanilang pinapangarap na bahay ay wala pa ring nakikita. Kabilang sa inireklamo ng graft ay sina dating Magalang Mayor Romy Pecson at incumbent Vice Mayor Eller Pecson. Apila ni VAC Press Evangelista kay Ombudsman Boyeng Rimulya, tiyaking makakamit ng mga ordinaryong mamamayan ng Magalang ang hustisya na may kinalaman sa kontrobersyal na housing project. Nako, may kahalintulad na kaso rin dyan sa Cavite, Misawi na. Anong nangyari doon na kaya? Pabahay din, ayan, na hindi pa na ibibigay.
At bago tayo magpaalam, ayan, batilan natin si na Justice Max De Leon ng Court of Appeals. Abay, hindi siya nakapasok dahil nag-U-turn siya. Ayan. Dahil sobrang traffic sa Skyway kaninang umaga. Ayan. Work from home na lang daw siya. Ayan. Ingat ko yung Ray Tumampo. Ayan, Ramil Tisoy Olivero sa Mar Urbano. Ha? Tuloy-tuloy ulan dito sa Bulacan pero tuloy-tuloy din ang pamimigyan ng food packs ni Governor Daniel Fernando. Yan maganda, ha? Yan. Ingat daw Dr. Ruel Aguila, Kuyang James Brillantes at Kuyang Kiko Cruz. Ingat-ingat po tayo mga kuyang mga ateng. At yan na ang kabuuan natin palatuntunang break time. Ako po si Deo Macalma. At sa pangalan pa rin po ni Miss Thea Petrocarpuz, ito naman si Wina Pearl Hasoro. Tuloy po tayo sa ating coverage sa pagitan ating susunod na palatuntunang mga balansyadong balita mula kay Miss Kay Karen Oyong. Bye-bye, ingat, stay safe, stay dry. Oras alas 5:13. This time check is brought to you by AC. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan, pag smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Tinesting. Sinuri.